again, welcome sa atong midweek service. And let's prepare our Bible, let's prepare our notebook, let's prepare most importantly ang atong kasing-kasing mga kaigsunan, inubanan sa pulong sa Ginoo ang mga Bibles nato, i-prepare mga igsoon once nga magsulti ta og bersikulo atong ablihan. So that you could underline, maka-note ka sa imong Bible if necessary para mahinumduman nimo mga igsoon ang mensahe. Alright? Nagpadayon ta sa ato ang pagtuon sa prosperity, biblical prosperity, ika-98. Natong pagtuon. Let's all stand. Magampo ta please. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, thank you so much for this evening. Thank you for giving us another opportunity to study regarding biblical prosperity, and please help us, Lord, to learn another principle that we could use, O God, in order that we could get this kind of prosperity that is prepared only for us, and so that we could use it, Lord, sa among pagpangalagad nimo. And help us not to be weary, help us, Lord, not to be diverted, and help us not to be deceived by the devil, because the best thing he can do is to bribe us and to redirect us ngadto sa iyahang pamaagi aron malayo mi sa imuha, Lord, nga gi-prepare, nga gianan. And please use me once again this evening. I pray that you will empower me, and I pray that you will lend me your boldness and your wisdom this evening, Lord. And this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Prosperity Through Partnership. So, ang atong prosperity, lisod kaayog sulunghon nato sa pagtrabaho. Nanginahanglan gyud tag partners. In fact, ang Ginoo iya jud nga gitugot nga ang mga apostles nga iyang gipalakaw, partner gyud sila. Pero ang dili gyud nato kalimtan nga i-partner mga kaigsunan ang atong Ginoong Hesukristo. Kay klaro kayo ang iyang giingon, I am with you always, even unto the end of the world. Asam na niya giingon? Right after nga iyang gihatag ang Great Commission. Naa siya sa part, mga igsoon, sa bersikulo, Matthew 28:20. Naa diha sa katapusan nga bahin, I am with you always, even unto the end of the world. In other words, when you serve God, He is your partner. When you go and win souls, when you make disciples, God is your partner. Sa ato pa, ayog wagtanga, ayog tangtanga ang imong pagsalig sa Ginoo that He can provide and He can help you and He can protect you. Mao na kita mga Kristohanon, dapat watay kahadlok sa pagsud sa ministry. Watay kahadlok sa pagsunod sa Ginoo sa pagtuman o sa pagpadayon sa iyang gisugdan mga igsoon sa iyang earthly ministry. Now, there are three things that we are going to talk about this evening. Number one, God gives the increase. So kita nga mga tao nga nagpartner mga kaigsunan, ayaw lalis-lalis. Kinsay maing laki, walay maing laki. Are you listening? Kay dili kita ang makahatag og increase. It is God that gives the increase. In 1 Corinthians chapter 3, 6-7, atong basahon mga kaigsunan, tanawa sa inyong mata. Ingon sa Bible, I have planted, ingon si Apostle Paul, Apollos watered. Pero kinsa man ang naghatag sa increase? But God gave the increase. So nga nung maglalis-lalis man ta, ikay nagtanom, ako'y nag-follow up. Partnership. Muna dapat ang mga Kristohanon dili mag-away-away mga igsuon. It is our goal as a church that people will be sure that when they die, they will go to heaven. It is our duty, it is our mission nga tultulan ang mga tao unsaon sa pagkaluwas mga kaigsunan. O nganong mag-ilog matagkalag. Nganong naamay mga churches nga mag-inawayay og membro. Unya kung pobre ang membro nga na stow away,
di man lagi awayan. Ang awayan naman katuramang tubig-tubigan. Ang awayan naman, ang kagulan katuramang membro nga dagkog offering. Unya kasagaran naman sa mga membro, dagkog offering, dagkog usad. Maunang usahay, maglutaw-lutaw na sila sa kawanangan, mga igsoon. Friend to all churches. Na ay mga membro ingon ana. Pero bulahan to ang mga tinuod nga disciples sa Ginoo because for sure panalanginan madyo ka sa Ginoo finances, and you know that the church that you are in is the very church that is what we call God's will for your life. Unya mas mulig-on ka diha, mas mudako, mas mulapad ang imong ministry diha sa imong local church, og the more nga i-increase sa Ginoo ang imong finances, the more nga ma-fall in love ka sa ministry. Maunay tinuod nga disciple. Kay basihan ninyo mga kaigsunan ang kinabuhi sa mga apostles, sa mga disciples, tanawa, gipanggukod sila pero mas nagkagrabe ang ilang pagwali sa pulong sa Ginoo. Ngano man, because they understand. Nakasabot sila sa ilang part sa buluhaton sa Ginoo. So kung kita makasabot lang gyud ta mga kaigsunan, we are partnering with each other, pero ang pinaka-importante nga nakig-partner nato mga igsoon, ang Ginoo. Mao na nga di ta angay mahadlok because one day ang Ginoo mohatag rin yung nag-increase sa atong gitudluan. Ingon sa verse number 7, so then neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Mao na importante. So si kinsa man ta according sa verse? Nothing. Is he that planted better than the one that watereth? No. So ngano maglalis man? We are nothing. Ang importante mga kaigsunan, ang Ginoo kay siya ray makapabuhi ana, siya makapatubo ana mga kaigsunan. In 2 Corinthians chapter 3, 2 Corinthians sa chapter 3 mga kaigsunan, verse number 5, tanawa, kung unsa ta, kung maayong laki ta mga kaigsunan, always remember diin managikan ang atong pagkamayong laki. In verse number 5, the Bible says, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Ayaw dyan ko nahuna nga mas maayo ka, mas maayo madyo ko ato pagkatudlo. Kato, naluwas to siya, ako gyud nagkuha na to gyud. Nakatudlo lagi si brother kuhan lagi, pero kung ikumpara mi, mas maayo madyo ko mutudlo, ako itong bunga gyud. Hindi na natin mag-awag, kinsa ng bunga, mga igsoon ang importante. Naana siya diha. Kaya naman yung tendency nga, sa dihang imong gitudluan, natudluan pod sa laing igsuon nato. So magtinabangay tagtudlo mga igsoon. Pero sa ato lang para dili mapasagdan ang usa ka bunga, naagi responsible. Naagi murag sa diri lang na ato lang nang una-una ba. Wa man kita kay bawog kinsa gyud nakalista na dito sa libros Ginoo mga kaigsunan. Pero sa diri sa tuwa, at least na naka-assign diha nga ikay nag-monitor ana niya. But everybody could teach tarungo na natong tudlo. Dili na to lubugon ang iyang pagtuo. Dili na to lubugon ang iyang knowledge. Kung dili tabangan na to nga makasabot mga kaigsunan. Unya, sa ako nang giingon, sige man ako nagbalik-balik. Ikaw nga na-assign ana niya nga matawag nga ikaw may responsible na niya, ayaw pud kasuya pud. No, kay mo awayon to nga, Brad, nganong imo manggi hilabtan akong disciple? Na, ikaw may kasab-an sa Ginoo, dili ra ba ikay nagpatubo ana? Kuno ni tabo sa ilaha, ari ko ni Apollos, ari ko ni Paul, to ko ni Kuan, ni Jesus Christ. Mga kaigsunan naglalis-lalis na sila, so nanay division, basta kung Ginoo ana. Dili pwede nga ang usa ka disciple, magunahuna siya nga, ari ko maminaw niya, kay mas maayo ni siya. So dapat free siya to learn sa tanan. Makaibaw siya kasi mga discipler ani, so he could ask anybody. Dili nga ma-contain ra siya sa usa ka person, mo na ang fellowship lig-on. Pero naagi mga mahan. Naagi manginahan. Nasabtan na to mga kaigsunan. So ingon ana ang atong pagtubo, dapat lig-on ta
Mao na giingon siksik, liglig at umaapaw sa knowledge. Kaya nga naman, daghan man nag-atiman. Unya, ang atong unahuna og belief nato mga kaigsunan, nga ang Ginoo may mo patubo ani. Ang ato rin siyang tagag inputs. No? Unya, iampo na to ni siya, nga mutubo gani, patubuon ni siya sa Ginoo. So, always remember that our sufficiency is of God. So, kani atong abilidad, ug unsa ta ka maayong laki, wa ni siya mga kaigsuonan sa atubangan sa Ginoo. These are nothing. Prosperity is not man's work alone. True growth comes from God. Prosperity man na, pag naay kalag, do you believe? Pag naay kalag nga maatiman, pag naay kalag nga madana to sa tiilan sa Ginoo, is it prosperity? Yes. Kaya tanawa na nag-unsay giingon sa Ginoo nato, pangayo bisag unsa. Pangayo bisag unsa. Tanawa unsa nakaklase nga prosperity mga kaigsunan. So, kung wala na nimo gi-consider nga prosperity, mo nang galuya kas ministry. Kaya ang imong gi-consider nga prosperity, kato imong kita sa negosyo, kato imong sweldo sa imong trabaho, katong kita nimo kwarta dito sa gawas mga kaigsunan, and when you come to church, muhatag kag kwarta, so for you, walay prosperity diri. But one thing that you miss, souls of men, na atong nadala, are the hid treasure on earth. Nga kung makita nato ang value ana nga ihatag sa Ginoo nimo mga kaigsunan, ask anything. Ask anything. So kung tinuod yun nga ni-believe ang mga Kristohanon, ana nga klase nga reward, ana nga klase nga value sa kalag, ay di gyud muhunong ang mga Kristohanong pangitag treasure oy. Nga kadagha mga Kristohanon nga nabuang anang pangitag gold mga igsoon, hasta nila mga balay nila, panglungaga na nila ilang sala, panglungaga na ilahang mga kayutaan diha kay naay gold sa ilawom. Yung agyo may kalag dito. Ay kung ina dan unay mga disciple ay kung yung tamang magkauta diri nya musikag sulwining dito ilawom. Walay sulwining nangita ra jud kag gold nga kanang gold ra gyud ba. Pero wata kasabot mga kaigsunan nga ang kalag sa mga tao mao nay gatangag og dako kayong ganti. Mao na say treasure nga madala nato sa langit. Nga dili lang diri, laliman kang value anao. Diri patas kalibutan, wa pa ta nangamatay. Naanay value daan. Niyon ang Ginoo samtang naa pa ka diri sa kalibutan, hala pangayo unsay gusto nimo. Unya pag abot na nimo dito sa langit mga kaigsunan, nagpadayon ang imong treasure. Muna gitawag sa Matthew treasures hid, na imong na sana treasure nga imong na ipon dito sa langit. Wala diri sa kalibutan, tuwa sa langit mga igsoon, kalagra na. Walay lain. Sa ato pa unsa kabililhon kung kita nga mga Kristohanon magtuon gyud ta og soul winning. Magtuon gyud ta og discipleship. Kay di man dapat sa soul winning ra kataman. Dapat naagyo ka mo, abot ka anang baptism, mo abot ka anang discipleship. Diba? Kay soul winning, tanan hala, soul winning na diha, pero naagyo kay disipulon. Dili pwede nga wa kay disipulon mga igsoon. So para maangkon na to ang tinuod nga prosperity, do not work alone. Have partner. And ang pinaka-importante nimong partneron, si Jesus Christ mga kaigsunan. Ikaduha, reward according to labor. Ayaw kaguol nga naglabor ka. Sa simbahan, anything na connected sa buluhaton sa Ginoo, ayaw jud kaguol nga ikaw lang pirmi. Usay bation tagkakapoy ba? Ako na lang pirmi ani mag-visit. Wa naman jud lain makita nako simbahan. Uy, bulahan ka sa tanang membro. Ako naman lang yung pirmi mamisbis og tanom. Diba? Kung naay mamisbis ha. Ako naman pirmi manilhig ani. No? Ako na lang pirmi mag-map ani. Ako na lang pirmi mag-arrange ani. Ako na lang pirmi mga igsoon, sayang kayo imong effort. Kung imo na giiphan ang Ginoo.
Kay di gyud na nato ang iphan, kay di gyud pwede mga igsoon nga mapildi nato ang Ginoo sa iyang gibuhat sa atoa. So in other words, bisag wa pay mutabang nimo, ibuhat na nimo didto sa Ginoo, dili ngadto sa tao mga kaigsunan, because there's always reward in labor. Now, mga exercises lang na. Ug buot sabton ba, ang tinuod nga away tuwa sa ring, boxing. Pero sa di pa ka makig-boxing, mag-barbell ka, mag-push up ka, mag-jogging ka, labor man na. Di ba? Para makakuha ka sa insakto nga reward, igabot nimo sa ring. Kay makig-away biag gitaan ni siyawa mga igsuon. Nagtuo mo nga ana ra ka simple nga moabli ra kag Bible daog dayon. Naigubat oy. Ang imong kinabuhi gubaton. Mailhan na gubaton imong kinabuhi kay gubton. Gubot ang relasyon, gubot ang utok. So the more nga naa ang yawa nga nagsige gubot mga igsoon, naay nagtangag diha nga dako kaayo nga buluhaton, naay nagtangag diha nga dako kaayong panalangin, naghuwat mga igsoon, unya ang yawa magsige na siyang paningkamot nga ikwanjug ka, kanang ihinder ka ba? Unya kung magpababag ta mga igsoon, asa man ang reward ani? Ha? Wala na reward. Mababagan. 1 Corinthians chapter 3 verse number 8. Sa Gino's Bible. Now, he that planted and he that watered are enemy. One. Oh, naay labor gibuhat ha, naay nagwater, naay nagplant. Unya according sa Bible, usa na sila. And every man shall receive his own reward according to his own labor. Kaya mo kasi tan-awon sa Ginoo when we labor? Our heart. Do we murmur when we do the work? Or we are joyful upon doing the work? Kaya naa diha basihan sa Ginoo ang willingness. Ang imong willingness sa pagdu sa buluhaton sa Ginoo, wala ba ka napugos? Wala ba ka na kanang nagsunod-sunod lang? Wala ba ka nangupya lang sa uban na mga Kristohanon kay para ingnon pug kang faithful? Tininuod ba na ang imuhang pagtudlo? Tininuod ba na ang imuhang paglabor sa buluhaton sa Ginoo? Mao nay basihan sa Ginoo sa reward. Kay daghan kay mga Kristohanon karon mga igsoon, great pretender. Amen. Na, ina dayon. Oh, yes. Daghan kayong pretentious nga mga believers. Mao na magbantay ta mga igsoon nga dili ta mabiktima ana kay ang yawa may magpahimo ana sa imong kinabuhi. Ilad-ilaron ka sa yawa nga mura kintahay kag nangalagad, pero deep inside your heart there is murmuring, there is complaining in your heart mga igsoon. Naay disputings nga nahitabo sa imong kinabuhi. In Galatians chapter 6, 9 to 10. Galatians 6, 9 to 10. Di lang yun ta magluya-luya, di lang yun ta magkapoy-kapoy, nga naman. Abot ang panahon mga kaigsunan, kung di ka magmaluyahon, magpadayon kang malipayon, tagaan jud kag reward sa Ginoo. In verse number 9 to verse number 10, ingon sa Bible, and let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Muani ra gyud ta usa ka adlaw mga kaigsunan kung di ta magluya-luya. Mao na nga ayaw kakapoy sa pagtrabaho anang gitawag og well-doing. Do you know unsay gipasabot sa Ginoo ani sa Bible aning well-doing? Ha? Unsa may gisugo sa Ginoo nimo? Do it. That is well-doing. Ang pagpangabig og kalag, ang pagdisciple, ang pagtabang, tanan nga gisugo sa Ginoo nga makita nato sa Bible mga kaigsunan nga gi-urge ta sa Ginoo to do it. Ayaw ka kapoy, kay kapoy ra ba gyud na. Laliman ka ikay mo trabaho, ikapay mo gasto. Dili ka kapuyo na usa ka adlaw. Maintag muhatag si pastor. Dili ra ba agoy na dunggan magkas Ginoo. Time pa kisa de gasugo nimo si pastor o ako.
Di ba? Sa dihang magyaw-yaw ka, magbagutbot ka sa pastor, kinsa may nakadungog o kinsa nasakitan, ang tinuod nga nagsugo. Dili si pastor ang nagsugo, mga kaigsunan. Gisugo ra ang pastor para suguon ang mga katawhan sa Ginoo nga kinahanglan taman lakaw og magwali sa ebanghelyo sa Ginoo og magdatag bunga o sa kadlaw, mga igsoon. Og dili gyud ta magluya-luya. Kay moabot ang panahon, mamunga man gyud ta. So igabot sa panahon na may season sa bearing fruit, mga igsoon. Agoy kanindot. Di ba? Kita nagimuhimo tag atong season ka-December. Nindot kaayo nga naatay maani anak, mga igsoon. Unya dunay mga fruits nato nga di pa kaabot og December ato nang pupuon. Di ba? Para daghan ta nga magdaog bunga unya sa December. Ingon na ana, ang importante na ay bunga nga mada ngadto sa tiilan sa Ginoo, but di gyud ta magluya-luya, mga kaigsunan. In verse number 10, ingon sa Bible, as we have therefore what? Opportunity. Let us do good unto all men. Let us do good unto all men. Nga naman, because upon doing good, mga kaigsunan, you can open another door for the gospel. Mao na nga sa imong paghimo og good, naa kay investment gibuhian diha. Kay naa kay nakitaan tabangonon gitabangan nimo. Is that good or bad? Good. Nakita man na nato sa Bible nga gipabuhat na sa Ginoo? Well, that is very good. Well doing ang tawag ana, mga igsoon. So di lang gyud ka magmaluyahon diha, nagmalipayon ka nga imo nang gibuhat. Ingon sa Bible, mga kaigsunan, moabot ang adlaw, panalanginan ka sa Ginoo. So keep on doing good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Especially to the believers. Especially to those who are saved. Especially to those who are in the house of God. Mga igsoon. Muna di gyud ta magpakuli og hatag og atensyon sa atong isig-usa. Magtinabangay ta, maglig-unay ta. Muna nga ang trabaho numero 1, mga kaigsunan, ang trabaho sa pastor is to see to it nga ikaw makapangalagad kag tarong sa Ginoo. So, ang tudlo sa mga pastor dapat sa mga katawhan sa Ginoo, dili lang kay espirituhanon, apil pod ang panginabuhi, mga igsoon. Kay lisod kaayo nga tudloan nimo espirituhanon ang mga membro, unya ikahuman na biya na sila sa simbahan, tuan na sila sa kanang unbeliever magpatudlog panginabuhi. O tanawag unsa man na klase nga kinabuhi na Kristohanon. Ha? Kung unsay urgency, kung unsay mandate sa mensahe, mga kaigsunan, paungo na ngadto sa panginabuhi. Oh. Ikaw na lang magyawa. Di ba? Iya man ang mga tao. Kana mga unbeliever. So ang mga believers tuwa dito gasalig sa ilang panginabuhi, bisag unsa pa nga challenge madawatan nila sa simbahan, inig-abot dito sa ilang trabahuan, mga paong na, mga igsoon, kay kontra na sa imong gitrabahuan. Di mo sugot. Di ba? Di man na sila mo respeto sa imong simbahan. Kay una sa tanan, butaan sa kena sila sa ilang kaugalingong simbahan. Mudonate, magani na sila unsay ika-donate nila sa ilang simbahan. Di ba? Magani nag something dito sa ilang mga pari. Sa ito pa kanang imong simbahan, baliwa na nila. Kay para nila, ikaw mo'y false. Sila mo'y true. Oh. Unya, unsa man na nimo, imo sila ignon nga, di, sir, kanang maminaw ka nako, sir. Mo niya ang sakto nga mensahe. Unya, ikay empleyado, sila'y amo. Sao man na ron? Muna dapat kita mga Kristohanon, usa ra gyud ato ilhong amo, mga kaigsunan. Ang Ginoo. Kung makaamot ng Kristohanon, praise the Lord, nakasabot na sa imuhang misyon. Kay siya pod, naapod na, iya pod ng misyon. So dapat, kita, kay gitudluan man ta diri,
kita na dapat na mga amo, nga naay mga empleyado, mga kaigsunan, nga mga luwas po na sila. Ug makasabot sila nga part sa inyong trabaho, ang pag-disciple. Kanindot, ana. Nya, paid ka ha? Paid sa imong discipleship. Naay adlaw nga buhian nimo siya. Kay mag-disciple, paid. Oh. Kinsa may di mo grow, ana. Ay mo, dyo pangitaan yun mo. Asa na may imong disciple? Kay gibayran ka na kung para ka mag-disciple. O ina ko, kung imong negosyo, mapurdoy na. Na? Kung Ginoo mo imong partner, kinsa may mupurdoy ana. Ayaw lang kakapoy. Especially ngadto sa mga iya sa Ginoo. Alright? Revelation chapter 22 verse number 12. Tanawang reward diri mga igsoon. Ningon na ba ang Ginoo, di ko maglangay? Di ko maglangay. Ingon siya sa verse number 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to what? According as his work shall be. According sa imong mga pagpangalagad, mga igsuon, bugtian sa Ginoo og reward. Praise the Lord. So there is reward in labor. Mao na nga ayaw luya-luya, ayaw kapoy-kapoy, ayaw kuyap-kuyap. Ha? Keep on serving, keep on going, keep on giving, keep on sacrificing for the work of the Lord, mga kaigsunan, because one day, naagi rewarding, mga igsuon. Prosperity includes God's reward for faithful service. He honors diligence. Di gyud ganaha ng Ginoo tapulan. In fact, naay part sa Bible nga nag-ingon, kung di mo trabaho ay pakana. Kung dili mo work, neither pakanon. Ana kay strikto ang Ginoo bahin sa pagtrabaho. So, gusto sa Ginoo nga ang iyang mga anak nga gi-assign niya sa matag simbahan mukugi jud. O kumustahon nato atong diligence. Tagsa-tagsa, no? Self-check. Sige, mag-self-check ta. Kumusta ang diligence sa buluhaton sa Ginoo? Ayay. Kung ikay pareton sa imong kaugalingon, pila imong i-rate? Ha? Aksyonin na, mga igsoon. Kaya nga naman, sayang kayo. Ang opportunity sa pag-gather og reward naara diri samtang buhi pa ta. Inig-abot na sa atong kamatayon, wala na. It's over. Wala na reward nga kuan na to, mag-gather na to. Ikatulo, mga igsoon. Labor together with God. Sayang kayo. Naagoy reward sa labor. Unya makikpartner ka siyawa. Naunsa ka, oy? Tugutan na ka siyawa, makareward ka. Binuang kayo, mga kaigsunan sa mga Kristohanon, nga ang imong partneron ang ihawa sa buluhaton sa Ginoo. Tuwa ka mangayo dito counsel sa mga dili iyas Ginoo. Ha? Bisa na lang nga kanang tagalaing simbahan. Nganong adto ka mangayo counsel nga individual man ni ang church. Kuan man ta, kanang local man ta. Dili man ta universal. Nga pwede ka mangutana dito sa laing church para imong i-apply diri sa imuhang church. Nakuha na to. If it is not approved by the man of God of that particular church, don't do it. Kaya nga naman, di man kay manubag ang pastor man, ang nagsimbahan na. So dapat coordinated yun na sa imong pastor kung unsay gibuhat nimo diha sa simbahan. Because if it's not in accordance to the guidance leading sa man of God, magkalanrakas mga igsuon ang dagan sa church.
Tungod kay ang tanan nga itudlo o isugo sa pastor, doon na nay connection sa lain nga mga gisugo niya. O sa talan-aon nga iyang nakita dito sa unahan, ang pastor nakaibaw. Unya magbutbuot ka diag buhat sa imuha. Oh yes, nakakuan ka, naka-achieve ka. But what is that for the church? Nakuha na to, Igsoon? Nakadaog ang yawa sa imong kinabuhi. Kay ang gusto sa Ginoo nga magmadinaugon ang simbahan. Dili lang kay ikaw. Kay kung magmadinaugon ang simbahan, sigurado nga ikaw nagmadinaugon sad. Pero pwede nga ikaw, para nimo nagmadinaugon ka, kay nakakwarta ka, moro man ay i-consider sa Kristohano nagmadinaugon, nakakwarta. Pero dili na siya mapuslan sa buluhaton sa Ginoo, dili na kadaugan mga igsoon. Kay napugnan man, no? Dili man siya tinuod. In 1 Corinthians chapter 3 verse number 9, ingon sa Bible, for we are laborers together with who? God. Ayaw kalimot kinsa imo angay nga partneron jud, kuyogon jud. We are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Dili pwede nga isalig nato sa lain ang buluhaton. Dili pwede nga magpagiyat ta sa lain para sa buluhaton. Dili pwede nga dudahan nimo ang imong pastor kay tuay nag-istorya dito nga way labot diri, imong gi-consider ang iyang gisulti. Naglawgaw na, naglibog na, kalihukan na ni Satanas mga kaigsunan. Kita di ta kabuot sa mga simbahan diha sa uban. Pwede ta mo pakita nila, mo suggest nila, pwede mo ganahan ba mo nga makig kanang alayon sa moa, ilang desisyon, yes or no. Dili kita kabuot mga igsoon, oy. Kana bitong usa ka pastor, diri ani panalitan, pawalihon dito sa laing simbahan, di gyud ka ka-implement dito og doctrine. Di ka pwede magbuot-buot dito pangasam-an na nimo sila nga nganong wa man mo nagkuan ana, uy. Ang pastor, anak mo yung mutudlo diha. Mutudlo ra kag encouragement nila to follow the leader of this church. Dili ka pwede mo buhat diha o mo himo diha mga kaigsunan nga usbon nimo ang ilahang programa. Mao ginay bantayan ninyo pagpawalihon mo sa laing simbahan. Ayaw buti mga kaigsunan. Ang imo diha is to encourage them to work with their pastor. Kaya ang pastor mo importante paminahon pag naa na sa simbahan mga igsoon. Amen? Nga naman, tungod kay sila ang naay calling para sa ministry. Sila may ingnon sa Ginoo unsay buhaton diha, unya isulti dayon sa mga katawhan kay ang pastor gitawag, giprovidean daig mga tao sa Ginoo para ang calling sa pastor nga specific job anang simbahan na tabangan dayon sa mga tao nga gi-provide sa Ginoo sa pastor. No, naminaw mo. So kinsay paminahon? Ayaw mong pailad sa yawa mga kaigsunan. Nga ikaw mas maing laki ka, manakay kay baw, ingon na di gyud na magsilbi gyud. Makapaungot ra na siya sa dagan sa buluhaton. Philippians chapter 2 verse number 13 to 14. Katuna ang pulong sa Ginoo mga igsoon, ingos Bible, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. O sa ipasabot diha, ang Ginoo mo'y naglihok sa atong kinabuhi para sa iyang himaya. Sa ato pa, kung dili mo lihok ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon, bisan pag magwadwad tatamang ginhawa, we cannot glorify God. Bisag unsa ka pa kamayng laki, basta dili na siya in accordance to the will of God, di gyud na makapahimaya sa Ginoo gyud. Makahatag na siya og kagubot sa buluhaton. Tugutan gyud nato nga ang Ginoo mo'y mulihok sa atong kinabuhi. Kamong tanan, ang Ginoo mo'y dapat mulihok. Sa ako ang Ginoo dapat mulihok. So when we work together, we are one. No? Kabantay mo sa gingon sa Bible nga mahimot ang usa diha sa pagtuo.
unity in Christ? Dapat siya mo'y masunod, siya mo'y atong kanabitong halaran sa atong gibuhat, dili mga tao og dili bisag kinsa diha. Muna very clear sa Bible mga igsoon, it is God which worketh in you both to will and to do kung unsay makapalipay niya. Good pleasure. Okay, sa good time makibaw nga unsay makapalipay is Ginoo. Nga mga lagad ta magbase man ta sa atong kalipay. Na mubuhat di kag di kaganahan. Unyag mo na gisugo sa Ginoo. Kaya ba nimong kontrahon ang imong kaugalingon nga imo nang buhaton because this is what God wanted me to do. Kontrahon nimo imong kaugalingon. Kadaghan na nahitabo sa kinabuhi ni Apostol Paul. Naa siya gustong buhaton pero naaman ang kabubuton si Ginoo, iyang gisurinder ang iyang gusto mga kaigsunan. Kay ang Ginoo gyud dapat matuman. So diha makaangkon tag kalipay sa Ginoo pero kita-kita ay magbuot. Di ba? So, ang buluhaton dili siya anak kasayon nga dili pwede magreklamo ang imong unod. Moreklamo gyud na. Pero kung ang Ginoo mo'y imong gisunod, ang Ginoo mo'y imong gipabuot, ang Ginoo mo'y imong gipagiya, adi gyud mahitabo mga igsoon nga magmurmur ka. Nakasabot ta? Muna gimando niya mga igsoon sa verse 14, do all things without murmurings and disputings. Ayaw mo pagbagutbot, ayaw mo paglalis-lalis. Ano maglalis man mo nga di man ang tao nagbuot, ang Ginoo man. Nakasabot ta? So kung dunay laing mga Kristohanon nga buhatag og laing sugyot in contrary sa gisulti sa pastor, adi adto tang pastor. Ayaw papuison. Kay kung magpapuison ka, asa man mo padong? Asa mo padong? Pababag na sad mo. Pababag mo? Kay mo babag ra ba gyud ang yawa? Hinumdumi, di gyud masipyat nga giluwas ka sa Ginoo, giad ka niya sa iyang body. Ingon ang Ginoo mga kaigsunan, tanan nga mo lawgaw, tanan nga mo muhatag og kanang pag-usab sa iyang kabubuton, dili na iya. Kay ang Ginoo dili siya changeable heart. Mura ba giluwas ka niya o nagiad ka niya diri, ano na Ginoo, awi di man day ka diha di ay ibalhin ti gabi. Usay tawag niya, body ko na, body. Di ba? Kanang imong body, same DNA. Imo ra na. Dili na siya basta-basta pwede ibalhin. Ay panakuha na to. Tuo man mo, Frankenstein ang gawa sa anang simbahan na. Di ba, kadaghan anang simbahan nga Frankenstein? Composed of many members. Unya, giusa diha mga kaigsunan. Kuyaw, kaya na sudlon simbahan na. Frankenstein lagi. Gubot. Daghag grupo-grupo, pundok mga kaigsunan. Unya, tanan kay mo air sa ilahang pagkamain laki. Dili si Kristo ang mapasundayan. Kundili ang kaugalingong abilidad. Hinumduman na to, it is God who works in us for His glory. Ang importante nga mahimaya ang Ginoo sa atong gipambuhat sa iyang simbahan. Mahimaya lang ang Ginoo kung siya'y matuman. Kung dili siya'y matuman, bisag unsa pa kanindot atong gibuhat, it cannot please God, mga igsoon. Kay wa siya nangita og beauty from us, nangita siya beauty from Him. Ug maabot lang na sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad kana nga beauty, when we follow Him and obey Him heartily. Mauna mga kaigsunan. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians 15. And I close. 1 Corinthians 15, mga igsoon, klaro kayong gigon sa Bible 57 to 58. But thanks be to God, kay iya manitanan, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Siya rin gahimayaon yun. If God will not give us victory, we cannot win.
Di ba? So para ta makadaog, it's labor with Christ. Siguradong daog diha. Ayog hunong-hunong ka na bang kuyog di. Di ba? Oh, kaya di na gyud. Wa man kay kalipay. Pero kung kuanjo ka kanang way kapoy-kapoy ba? Para makakuan yun ta, maka-harvest yun ta. Let's not faint. Di ba? Pasalamat jud kas Ginoo. Kay mo abot gyud ang victory sa imong kinabuhi through our Lord Jesus Christ. So therefore, 58, my beloved brethren, be ye steadfast, ayog luya-luya, unmovable, be fastened with the word of God, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Iyang buluhaton dapat siya magsunod, siya sundon, siya magbuot, mga kaigsunan, sigurado your labor is not in vain. O kano sa man ma-in vain imong labor? Kung buot-buot ra ka diha, naglabad ang o sa imong pastor nimo. Ano man yung mga tawhana o nga di madyod kasunod. Iyong harap sa kaliwa at tugyos kanan. Di ba? Miyon tagliko ta diri sa tuo. Ari gyud sa wala. Di gyud mo tuo. Ingog hunong sa ta mo diretso. Para sa ani mga unya yung diretso. Una lang mo pastor, sunod rami. Mas dako magyog aging magdungan ta. Di ba? Labi na gyud na mga kaigsunan kanaingon nga sige unhi sa pastor tanaw na tug okay ba? Di ba na pagtuo? The Lord will not open the door for for opportunities. He will not open. Siya may mo open, siya mo close. Di ka ablihan mga kaigsunan og opportunity para makita nimo ang victory. Di ka kabuot sa Ginoo kay siya may muhatag ana. It is Christ who gives victory, not us. Bisag unsa pa ta kay maayong laki mag-practice mga igsoon, may nakaita. May kita mo soul winning, may kita mo bahig sa mga bersikulo, memoryado na to tanan, katultol ta bisag di ta mo tan-aw sa Bible, makatultol ta, mayuhan na gyud nimo. Bisag di ka mo tan-aw sa Bible ba, nagpakli nimo, nana. Mao gyud, mayuhan no. Master na gyud kay na. No, blindfold ang pag-practice nimo, blindfold. Grabe. May nakay ka. Pwede gyud na madawat mga igsoon kung dili nimo isubay sa kabubuton sa Ginoo. It is not our ability because our sufficiency is of God. Inumduman gyud na nato gyud. Wa gyud tay kuan ni, wa tay ikapasundayag sa Ginoo nga gikan nato kung dili nato gihatag una atong kinabuhi sa Ginoo. Kamong mga musicians, bisag unsa pa mo kamaayo mo kirig-kirig sa inyong diha nga may na kay mo. Di gyud mahimayang Ginoo ana gyud. Mingon sa nang Ginoo nimo. Kung ang imong kasing-kasing sukwahi sa gusto sa Ginoo. Bisag unsa ka pa kamayg tingog, bisag unsa ka pa kamayg utok, bisag unsa ka pa kakusgan, no? Bisag unsa ka pa kagwapos pananaw sa mga tao. Ang importante ra gyud gihapon unsay pananaw sa Ginoo nato. Naa ba ang atong paghigugma sa kalag nga iyang inbisan? Wa may lain mga igsoon. Again balik-balikon gyud nako. Kung atong sabton tanan nga mga tawo nga iyang gipaggamit na agyo mga apan. Ang uban dili lang kay apan gyud. Apan. Daghan kay mga apan. Wa gyud perfect mga igsoon. Bisa pag mayo ka si Joseph day pastor, naman sa to siya apan. Ay kung ing nangawala mga igsoon, the fall of man, tanan. Way tao aning kalibutan nga way apan.
Pero kung imong tan-awon sa mga tao nga gigamit sa Ginoo, puros gyud na sila yung mga problema. Pero something in common nila. They believe in God and they follow God. They work with God. Kamantay mo sa Old Testament, and Noah walked with God. And David walked with God. And Abraham walked with God. Mao nang na-perfect ang ilahang pagtrabaho, even though, kung susihon ang ilang pagkatao, dili perfect. So if we are going to walk with God in our time today sa pagpangalagad na to, meaning, ato yung gisunod kung unsay giingon sa Ginoo, di ta magsupak-supak ba? Dili huwaton sa Ginoo ma-perfect ka, oy, para dawaton ka niya. Kaya ang nakapa-perfect nimo ang imong pagsunod niya. Simple kayong giingon sa Ginoo. Pag-atiman mong kalag, pangabig mong kalag, pagdamog bunga. O nanginahanglan ba na siya perfect nga tao? O nanginahanglan tag perfect nga partner? Nga mao ang Ginoo. Dahil pa nakasabot ani. Nguna usay malangay ta mga igsoon, kami yun ka, di pa ko ang ngayan, kay magdito pa bang kugod. Na mabuutan lagi ka lagi, basta magsikag soul winning. Kung sundon na gyud nimo ang pulong sa Ginoo, God is faithful mga kaigsunan. He will help you, He will make you clean. He will cleanse you, but you need to do it through obedience. Kaya according sa book of 1 Peter mga igsoon, ang purification sa atong soul is through obedience. Very clear kayo na. 'Di ba? I-purify ang atong soul pinaagi sa pag-obey nato sa pulong sa Ginoo. Pero kung wa kay obey sa Ginoo, bisag pila pa kapulog diha ang imong gi-store sa imong kasing-kasing o sa gingon sa Ginoo, blasphemy. Mahimo na siyang abomination. Mablaspheme ang pulong sa Ginoo. Ngano man, imong gi-store sa imong kasing-kasing, but your heart is disobedient to the Lord. Ngunit klaro, bisan ang mga asawa, mamuti bag-o na ito gikatunan, nga ang mga asawa, nga studios kay kas pulong sa Ginoo, pero pakirong kay kas imong bana. Kung sa may tabo sa pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, blasphemy. Singon anak ka, kuha ng Ginoo, you don't need to be conscious of being perfect. Only God can make you perfect. Be conscious in your obedience. Unya, magsugod na siya sa mga ginagmay, mga igsoon. Ginagmay. Mana kamo mga anak, no, kamo mga bata, ang training ground ninyo, ang inyong parents. Obey lang yun. Bisag wa kasabot, obey lang yun. No? Di wa ka kasabot yun, obey lang. Training man na. Kay moabot ang panahon, magsupak-supak ka sa imong ginikanan, dali ra kay ka mabira si awa. No, kabantay mo na namusil, pareha ba silang uniform t-shirt. Then na, biyan ang nasod. Pero mauna silang t-shirt gisulob. So pareha ra nga tao ang nagkuan nila, nagudyok nila nga buhaton to nila. O nganong nahitabo man to? Kay nagsugod na dito sa ilang ginikanan. O ngano gutaw iyang kuhaon pistola sa iyang tiya, di man to iya. Di ba? Asa man nagsugod? Simple disobedience. Mao na kamo mga batanon, kung dili na ninyo badlungon inyong kaugalingon anang inyong pagka-disobedient, magkadako na, dili kakabantay. Ang growth sa disobedience, dili nimo mabantayan. Pero kung imo nang i-train ang imong kaugalingon sa ginagmay lang, kanang tawgon ka, kung sa imong gibuhat, buhian na nimo kag gitawag ka sa imong authority. Yes. Ana ba? Unya kung suguon ka, ayaw unya-unya hantod malimtan. Kay mo na styles mga bata rong bag-o. Unya-unyaon para malimtan. Unya kung tanaw murag wa naman nagpaluap. Okay na, quits na. Labi na gibuhat nas ginikanan. Ay, salamat. Wala, disobedience na to. So train yourself in yun nga responsibilidad, mga bata. As well as katong mga naa sa under sa authority, mga asawa ngadto sa ilang bana, ang mga bana ngadto sa ilang pastor, kaya ako may nangamahan ninyo, unya ako pod ngadto sa Ginoo, mga kaigsuonan,
So kinahanglan magsunod gyud ta, naa man gyud tay authority gyud. Naa gyud authority nato. Kinahanglan maminaw gyud ta. Kay kung dili nato na praktison ang obedience, never gyud ta makaangkon og victory. Amen? Never gyud. Hinumdumi ni, prosperity is partnership with God. Unsa man nga partnership? We work, but He works through us. Mulihok ta. Dili pwede nga Ginoo ra ato kana itugyan na nato sa Ginoo tanan. Huwat lang ta. Huwat lang ta sa kabubutos Ginoo kung mapuno ba ta dirigdi. Ampo ta nga mapuno ta pero wag kita ga-work. Managhan ba ta? Makadaba mong disciple nga inyo ra gisigig ampo, wa mo ni work. Pero kung mo-work ka mga kaigsunan, it is God who will work in you. Mauna nga klase nga partnership. So, kita ang mudawat sa reward. Tanawa ha? Siya mo'y nilihok through us, kita pag yung nakadawat sa reward. Tanawa rag unsa ka kuan ang Ginoo nato. Ang importante lang, prepare yourself. Di makita sa Ginoo ba nga reklamador ka, nga disobedient ka, sunod lang gyud ta mga igsoon. So, that is prosperity through partnership. So dili pwede nga matawag nimo nga ako ra ni. Ayo pag ako ra ni. We are partners here. So usa ka adlaw mga church na unya ni mga kaigsunan kay ang usa ka church kinahanglan mga anak mo gyud na. Mga anak man gyud na kinahanglan mga anak gyud na siya. No, kinahanglan kamo mga men mo consider gyud mo gamiton maka ko sa Ginoo or ang kanang imong gi-disciple mo na gamiton sa Ginoo. Wa man gyud ta kaybaw. Di ba? But we need to open our mind and our heart for the work of the Lord. Ngano? Kay mauna ang iyahang kabubuton sa iyang lawas. Nga ang iyang buluhaton mukatag jud. So it's either you or kanang imong gi-disciple. Basta ang importante nasa tong unahuna, managhan gyud ta. Managhan gyud ta mga kaigsunan. Unya mudako gyud ni ang atong kanang scope sa ministry. Dapat ingon ana ang atong kuan ay mo kampante sa unsay naa nato karon. No? Kay wala may limit. Walay limit mga kaigsunan. Di man sad ngon ang Ginoo kung gamay ra, di masuko ang Ginoo ana pero walay limit ang growth. So, kay motubo man ta ngano di man nato tugutan mga kaigsunan nga managhan og ayo ning ato ang kaning simbahan. Di ba? Napoy uban nga mga kanang mga men sa church mag-work dito. Unya, ibilin dito o kinsa ilang disciple. Church planter ba? Kanindot na natay evangelist, natay church planter, natay kanang daghan nga mga disciples. Kanindot puhi kayo ang simbahan. No, dili lang kay magsalig lang sa pipila. Labi na isalig lang nila tong pastor tanan. Dili pwede di maato. I-agree mo na? So muna, binairay ta mga kaigsunan. So I hope nga natin nakuha ani ug ato ning dad-on atong gamiton ug atong tugutan nga ang balang espiritu mo ay mo guide nato. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord God, thank you so much for this evening. Thank you for giving us, Lord, another opportunity to learn sa mga prinsipyo kamahin sa biblical prosperity. Importante kayo, Lord, nga ikaw gyud among partner sa pagbuhat namo sa imong buluhaton. Ug tuguting nga kaning among mga partnerships diri sa kalibutan nga dili gyud nimo sukwahi, Lord, sa imong kabubuton. Tuguti ang matag usa nga magsalig sa imuhang pulong kay mao man ni ang amoang giya para magkaiusa mi, Lord, maparihas ang among mga lakaw ug ang among tubong sa kinabuhi. So please let us be submissive to the leading and teaching sa Holy Spirit within us. And thank you so much, O God, for rebuking our mistakes. And please allow us, O God, to correct it through the help of the Holy Spirit in us. And I pray that you will be honored sa sunod na mo ang mga lakang
Kay ikaw gyud mo'y mahimaya, Lord, kay ikaw ang among gisunod. Salamat sa invitation tonight, and I pray that you will prepare the altar for your people. And please, Lord, let them come according to your will, and let them come with a pure heart, O God, tonight. This is for your glory, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. All right?